Okay, number 20 of let review for math majorship. What is the eighth term in the expansion? Quantity negative y plus 3x raised to 12. So, ito yung mga choices natin. So, i-post nyo muna at try nyo sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so bago tayo mag-start, ako po ay licensed financial advisor ng Sunlight. So, kung meron pong interesado sa life insurance, ay pwede nyo po akong i-PM. Okay, at kung gusto nyo pong masimulan simula number 1, ang link po ng aking playlist sa YouTube ay makikita nyo sa description. Okay, so sagutan na natin. Ang formula na gagamitin natin para dito ay yung formula ng binomial theorem. So sabi sa binomial theorem, if we have x plus y raised to n, equal yan sa summation of nck, and then we have x to the n minus k, and then y to the k, from k equals 0 up to n. Okay, so ito yung formula. Tandaan, nagsisimula tayo dito sa 0. Ang palatandaan ko dito, itong subscript. Yung first term, ang subscript niya 0. So, NC0. So, sa example natin, ang n natin sa example ay 12. Pwede natin baligtarin to. Nakakalito kasi negative y plus 3x. So, pwede natin baligtarin yan. Gawin nating 3x minus y raised to 12. Okay? Ang hinahanap natin ay 8th term. So, tandaan, dito sa formula, nagsimula tayo sa 0. Yung first term, 0. Kaya yung 8th term, ibig sabihin nun, ang subscript natin dito sa NCK ay 7. Okay? So, therefore, ang 8th term natin, so, ang formula natin para sa 8th term ay equal sa NC7. At ang n natin ay 12, so we have 12C7. So, isulat lang natin yung first term at second term, xy. Sa formula, x and y. Sa given natin, we have 3x minus y. So, isulat lang natin dito yung first term, that is 3x. And then, ang second term natin is negative y. Tapos, tsaka natin lagyan ng exponent. Yung exponent ng y, kaparehas yan dito. So, yun yung palatandaan. Yung exponent ng y parehas dito sa subscript natin dito, sa combination natin. 12C7, so itong negative y ay 7. Tapos, ito namang 3x ay, ang sum dapat ay 12. So, kung ito ay 7, itong kabila ay 5. Okay? So, ibig sabihin, ang exponent pala ng x natin to the 5th dapat, tapos yung y to the 7. So, ibig sabihin pala, pwede na natin hindi isolve ito kasi alam na natin yung mga mga exponent natin dito. Ano ba yung exponent na may x to the 5th tsaka y to the 7? No? So, pwede na palang hindi isolve, no? So, automatic letter C na palang sagot dito. Kasi pag tinignan natin itong exponent, x to the 5th, y to the 7. Pero syempre, isolve pa rin natin. Okay, so itong 12C7, i-type nyo lang sa calculator niyan, sa scientific, 12C7, hanapin nyo yung NCR sa calculator. So, ganito yung calculator na gamit ko. So, ordinary lang na Casio FX350MS yung gamit ko. So, kunin natin itong 12C7, i-type nyo lang yan sa calculator nyo. 12C7, that is 792. Tapos, itong 3x to the 5th, so, i-type natin sa calculator natin 3 to the 5th. Okay? So, 3 to the 5th, solve natin yung 3 to the 5th. Ang sagot ay 243. Okay? 3 to the 5th, 243. Tapos, may x to the 5th pa tayo, dinidistribute yung exponent. So, we have x to the 5th. And then, we have negative y to the 7. Negative, ang exponent natin ay odd number. So, ibig sabihin, negative pa rin siya. So, negative y to the 7. Okay, so eksakto nga, negative. Okay? So, ngayon, i-multiply na lang natin itong numbers. So, we have 792 times 243. So, ang magiging sagot natin ay 59. So, ba't hindi eksakto dito? So, tarayin natin, 12C7, 792 times 3 to the 5th power, ayun, 192,456. Negative 192,456, x to the 5th, y to the 7. So, therefore, letter C. So, saan kaya nag-mistake dito? Tingnan ko nga ulit, 3 to the 5th. Tama naman, 243 and then 792. So, 243 times 792. O, sakto naman, 192,456. Nagkamali ako ng pindot siguro. Okay, so therefore, ito yung sagot natin, letter C. Okay, so follow for more at
Kita-kita tayo sa mga susunod pang mga reviewer para sa LEP. Bye-bye.